Isang napakagandang araw muli sa inyo, aking mga minamahal na kapatid. Kuhanin agad natin ang ating mahiwagang kaldero, isa lang sa ating kalan, at ilagay ang mga piraso ng baboy na yan na may kaunting tubig. Dito po natin sila papakuluan o patutuyuan sa ating kaldero. So humiwa lamang po ng ganyang kaliliit na piraso ng baboy, lagyan ng konting tubig, at patutuyuan natin po ang ating baboy na yan, guys, para lumambot. Halika, takban na natin. At pwede ka na makipagchismisan ng buhay ng may buhay sa labas. Bumalik ka lang agad. Matapos natin pag-usapan ng ating kapitbahay, teka, nawala ang aking paningin. Nasaan kayo? Ayun. So guys, kung mapapansin nyo, natuyuan na ang ating baboy na pinakuluan lamang kanina. Halo-haluin natin ito, guys. Huwag nating hayaang masunog kagaya ng kapitbahay nating kulay nog-nog. At dito'y mag-a-add tayo ng kaunting mantika para sa ating pagpiprito. Haluin natin ang mga piraso ng baboy na yan. At ito ay ating muling tatakban at ituloy natin ang naudlot nating pakikipagmaritesan sa labas. Makaraan lamang ang ilang saglit na wala na naman ang aking paningin. Nasaan kayo, guys? Ayun. So halu-haluin lamang natin, guys, at nagkukulay na ng ating kapitbahay. At ihulog o ibalibag na natin ang ating sibuyas at bawang. Guys, madalas nating pag-awayan kung ano ba ang dapat mauna, kung sibuyas ba o bawang. Kaya, para walang away, ibinalibag ko na sila ng sabay. Ito'y muli natin tatakban. Makaraan ng ilang saglit, nawala uli ang aking paningin. Ngunit nanumbalik ito. Halu-haluin natin, guys, ang ating baboy, sibuyas at bawang nang hindi masunog. Pagkaraan ng ating sibuyas at bawang, guys, ako po'y naghiwa lamang ng ating vegetable, carrots, bell pepper, at maliit na piraso ng repolyo. Hiwain lamang ng ganyang kaliliit at dito'y ibabalibag na natin sa ating kaldero. Pagsabay-sabayin na po natin silang halukayin dyan o halu-haluin na wari mo ba may hinahanap ka sa kailaliman nito. Parang pag-ibig mo lang, hanap ka ng hanap, wala ka naman makita. At dito'y maglalagay na tayo ng ating pampalasa. Tayo'y maglalagay dito ng 3 sandok na toyo. Yes, guys. Bawasan natin ang toyo ng ating mga mahal sa buhay. 3 sandok lamang, ha. At budburan na rin natin, ubuhusan natin ng paminta. Mukhang naparami. Nako, ang betchen ko. Malaki pala ang butas, guys, at betchen. Huwag niyong kakalimutan. At halu-halukayin, guys. Ito'y hindi natin lulutuin na matagal para naman magkaroon ng crunchy o hindi mabalugbog ang ating gulay. Oh yes, naglagay ako ng 2 kutsarang asukal, guys. Para naman mayroon twist ng konting tamis at alat ang ating gulay. At buhusan din ng pagmamahal kagaya ng olive oil na yan. Ay, hindi pala olive oil yun. Sesame oil. Halu-haluin at ito'y ating i-step aside. Set aside pala. At wag natin hayaang mabalugbog, guys. Hanguin na natin. So makaraan nating ma-set aside ang ating gulay. Kunin uli natin ang kalderong nagdudungis sa kadumihan. At ilagay natin ang mga nasala nating sabaw sa mga gulay na ginisa natin kanina at ibuhos dyan. Idagdag na natin dito ang toyo ng ating mahal sa buhay. Magdagdag tayo ng konting toyo, guys. At dito'y maglalagay din tayo ng kumukulong tubig, guys, para sa ating magiging pansabaw ng konti o para sa ating lulutuin na Mickey bihon. Mas mainam na yung bagong kulo, guys, kesa magpapakulo pa kayo. Ang lakas nyo sa LPG. At ilagay na natin ang ating Mickey bihon, guys. Ang diskarte sa Mickey bihon, guys, ay ibabad nyo muna sa kumukulong tubig ng mga 20 minutos para naman madali na siyang lutuin kapag sinalang na natin sa ating kaldero.
Halu-haluin lamang natin guys. Mukhang naparami ang Mickey bihon ko. So halu-haluin natin guys. Ayan, nakita niya naman kung gaano ka-firm ang ating Mickey bihon. So halukayin nyo ng halukayin na worry mo ba may hinahanap kayong treasure sa ilalim nito. Ito'y ating tatakban saglit para naman maluto ng kaunti. Makaraan lamang ang kaunting panahon na yon, maglalagay na rin po tayo uli ng ating oyster sauce. Yes guys, oyster sauce po ang lalagay natin dito para naman merong konting landi ang ating Mickey pansit. At buhusan uli ng buhangin o este ng durog na paminta guys. At halu-haluin guys. Konti na lamang pagluluto ito guys. At ito'y malalantakan at mababanatan na natin. Kung kayo'y medyo kapo sa oras at walang panahon sa pagluluto, abay tamang-tama ito para sa inyo. Tipid ka na, napakasarap pa at talagang maiibigan ng inyong mga bata. Hindi yun jowa Yung mga bata, I mean mga anak nyo, magugustuhan to. Puro kayo jowa. Ayan guys. At dito'y ilalagay na natin ang ating in-step aside na gulay. I mean, sinet aside na gulay kanina lang. Ibuhos dyan. At ito'y pag-iisang dibdib na natin. Hahalu-haluin na natin sila guys. Ayan. Haluin ng haluin guys nang hindi masunog. At hinaan nyo na lang ang apoy guys ha. Nako, mukhang hindi ko na makita ang rekado. Mukhang na-misplace ko ang aking mga gulay na ginisa kanina. Medyo naparami ang aking Mickey bihon guys. Kung hindi nyo makita ang inyong rekado, kagaya ng gulay at baboy na yan, hanapin nyo lang guys. Nasa ilalim lang yan. Halu-haluin guys. At konting panahon na lang at ilang minuto na lang at talagang mababanatan na natin ang napakasarap na Mickey pansit na ito. Ayan guys, nakita nyo naman ang itsura. Itsurang hindi makakain. Okay lang yan. Para lang yang manliligaw mo. Kahit dugyot ang anyong panglabas, busilak naman ang kalooban. Parang pansit ko. Hindi man kaaya-aya ang itsura pero nag-uumapaw sa sarap. Napakasarap nito guys, kaya taman-tama dito guys. Yung mga malalaking monay nyo na yan, yung mga tinatago nyong malaking monay na yan, taman-tama sa pansit ko. Hindi lang pang merienda, panghapunan, agahan, tanghalian, name it, pwedeng-pwede ang pagkain ito guys. Ayan. Hindi ko talaga makita yung hinahanap ko. Mukha namang masarap, hindi po ba guys? Hayaan nyo na ang itsura. Dahil ang itsura guys ay lumilipas. Huwag kayong titingin sa labas sa labas na kaanyuan. Kung maaari lang, tignan nyo kung gaano kabuti ang isang tao. Kaya't sa mga nililigawan o mga naliligaw sa inyo guys, kahit na mukhang palakang nasa gasaan, abay, mahalin nyo. Dahil ang pag-uugali ay dadalhin nyo habang kayo'y nabubuhay. Ngunit ang panlabas na anyo ay talagang lilipas at lilipas din yan. So guys, hindi na ako magdadadaldal dito ng kung ano-ano pa. Naway, kahit papano, nasundan nyo ang ating step by step kung paano lutuin ang napakasarap na Mickey bihon na ito. Taman-tama sa lahat ng okasyon guys. Birthday, Pasko, bagong taon, anniversary o kahit man sa mga mag-shota dyan na naghiwalay o nag-break. Taman-tama din ito. Huwag nyong isipin yung mga jowa nyong wala namang kakwenta-kwenta at puro sakit ng ulo ang binibigay sa inyo. Kundi, lapain o kainin nyo na lang ang Mickey bihon na ito. Mas okay pa. Salamat guys at I love you all.